Dominant Protector. Credit to the author. 7,431-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pero pagpasok ni Terence sa pinto ng tao, napagtanto niyang masyado lang siyang nag-iisip. Ito pala ang pinakaligtas na pinto sa kanilang tatlo, ang pinto ng buhay. Ang tanging dahilan kung bakit sila nakapasok sa Earthgate ay dahil inalis na ni Peter ang panganib na nagpahintulot kay Terence at sa iba pa na makapasok ng ligtas. Ang tanawin sa loob ng pinto ng lalaki ay katulad ng pintong lupa at mayroon ding ilang mga silid. Hindi matukoy ni Terence kung iyon nga ang mga silid na napuntahan na niya dati dahil wala namang natira. Bukod sa mga bakanteng kwartong ito, naroon pa rin ang hagdan papunta sa ikalawang palapag pero hindi pumunta rito si Terence para umakyat. Sinabi ni Peter kay Terence ang lokasyon ng kayamanan, nasa ilalim ito ng Linglong Pagoda. Sino ang mag-aakala na itatago ito ng dakilang mangkukulam ng Maltong Yin sa ilalim ng napakagandang pagoda? Sino ang mag-aakala na ang napakagandang pagoda ay may silong pala? Siyempre, hindi naman talaga ito isang silong. Sinunod ni Terence ang mga tagubilin ni Peter at natagpuan ang mga mekanismo sa mga dingding sa 6 na direksyon. Matapos itong mabuksan ng tuluyan, nawala ang hagdan patungo sa ikalawang palapag. Kung saan naroon ang orihinal na hagdan, lumitaw ang isang parisukat na butas. Ang laki ay halos 1 metro kwadrado, at ang lalim ay hindi hihigit sa 1 metro. Masyadong eksaherado kung tatawagin ang ganoong lugar na silong. Maituturing lamang itong isang lihim na kompartimento. Naglakad si Terence papunta sa pasukan ng kuweba at yumuko. Ginamit niya ang kanyang kamay upang walisin ang mga walang kwentang materyales na nakatikip sa ilalim ng kuweba, na nagpakita ng isang mahabang itim na kahon ng jade. Tungkol naman sa mga materyales, hindi man lang ito tiningnan ni Terence. Ang tanging mahalagang bagay dito ay ang itim na kahon ng jade. Tiningnan ito ni Terence at nakita ang isang nakatagong butones. Lumikha ng malinaw na tunog ang kahon habang bumubukas ito, at ang takip ay dumulas na bumukas. Sa loob ng kahon ay may isang manipis na libro na may nakasulat na Ghosting Curse Technique sa pabalat nito. Kumurap si Terence. Ito ba ang cultivation technique ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin? O isang uri ng sikretong teknik? Ang pamamaraan ng sumpa ng multo na Yin ay tila hindi isang wastong pamamaraan sa pakikipaglaban. Kahit ano paman, ito na ang huling regalo ni Peter, at seryoso itong tinanggap ni Terence, at casual na binuklat ito. Ha! Unang pahina pa lang ang nakita ni Terence, at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Ang pamamaraan ng sumpa na ito gamit ang multo na Yin ay talagang naiiba sa mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan ng martial na sikat sa Sub-Island. Gaya ng inaasahan sa pamamaraan ng paglilinang ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, ito ay tunay ngang kakaiba at may sarili nitong mga espesyal na aspeto. Sa madaling salita, ang susi sa pamamaraan ng sumpa gamit ang Yin ng multo ay ang salitang Zampa. Matapos matutunan ang teknik na ito ng cultivation, magagamit ng isang tao ang teknik ng sumpa ng multo na Yin sa mga cultivator na kapantay o mas mahina sa kanila nang hindi na kailangang lumaban. Ang taong isinumpa ay mamamatay ng tahimik nang walang anumang senyales. Matapos ang investigasyon, wala silang nakitang kakaiba. Tila namatay ang namatay sa isang normal na sakit, at walang nakatuklas sa problema. Katulad ito ng ginawa ni Terence sa disipulo ng Asher Water Sect, ngunit ang kakayahan ni Terence ay nasa larangan ng medisinang Chino. Kung mayroong eksperto sa larangang ito, madaling mahanap ang mga pahiwatig. Sa kabilang banda, ang sumpa ni Yin na parang multo ay walang ganitong kahinaan, at mas madali at mas maginhawa itong gamitin kaysa sa mga naunang pamamaraan ni Terence. Ito ang pangunahing impormasyon tungkol sa pamamaraan ng sumpa ni Yin gamit ang multo, at ang agad na pumukaw sa interes ni Terence ay ang pangunahing paraan ng pagsasanay sa simula pa lamang. Bakit ito naiiba sa iba pang mga popular na pamamaraan ng pagtatanim sa Sub-Isla? Palaging iniisip ni Terence na ang Sub-Isla ay walang anumang paraan ng pagsasanay sa Essence Spirit, at walang sino man ang magsasanay ng mga kasanayan sa Spirit Sense. Saka lang napagtanto ni Terence na mali pala siya simula pa noong lumitaw ang sumpa ng multo na si Yin. Ito ay dahil ang pamamaraan ng sumpa ng multo na Yin ay isang pamamaraan ng paglilinang na nagpapaunlad ng kamalayan ng isang tao.
Sa unang yugto, maliban sa kaunting cultivations body forging, kadalasan ay cultivation ng spiritual sense. Kapag sapat na ang lakas ng kamalayan ng isang tao, susubukan nila itong gamitin para gumuhit ng mga talisman ng sumpa. Ito ang pinakamahalagang kahirapan sa unang yugto ng cultivation. Hanggat kaya niyang tapusin ang hakbang na ito at mabuo ang Curse Talisman, maaari niyang paganahin ang Curse Talisman upang salakayin ang kalaban. Ang paraan ng pag-atake ay maaaring direktang sumpa ng harapan, o isang malayo ang pag-atake mula sa malayo. Ang pinakakakaiba ay kung ang taong gumamit ng teknik ng sumpa na yin para sa multo ay personal na makakakuha ng bakas ng mga personal na gamit mula sa kalaban, tulad ng buhok, balat, dugo, at iba pa. Sa mga bagay na ito, kahit na daan-daan at libu-libong milya ang layo ng dalawang panig, ang teknik ng sumpa ng multo na yin ay magkakaroon pa rin ng tiyak na epekto. Ang pag-iisip pa lamang tungkol dito ay nagpaparamdam sa kanya ng misteryoso at hindi mahuhulaan. Naging mas seryoso ang ugali ni Terence habang mabilis niyang binubuklat ang manual ng pamamaraan ng pagmumura ni Ghostin. Kakaibang kasanayan iyon, pero wala talagang pakialam si Terence. Ang kanyang unang Divine Sense attack skill, ang Soul Snatching Hand, ay natutunan mula sa mga kamay ng isang masamang cultivator, at nakatulong ito sa kanya na makatakas sa kamatayan ng maraming beses, at nakagawa ng maraming natatanging tagumpay sa labanan. Kaya nga sinasabing ang pamamaraan ng sumpa ng multo na yin ay isa ring banal na pamamaraan kung gagamitin ng maayos. Lalo na ang paraan ng paglilinang gamit ang teknik ng sumpa ng multo na yin. Kahit na mas mababa ito kaysa sa teknik ng labanan para sa pagsamsam ng kayamanan ng langit, maaari pa rin itong gamitin bilang sanggunian. Peter. Iniwan ba niya itong teknik ng sumpa ng multo na yin para gamitin ko ito sa pagpatay sa disipulo ng sekta ng asul na tubig na iyon? Kung ganoon nga, hindi na kailangang mag-abala pa. Malamang ay naabutan na ngayon ng lalaking iyon si Peter sa daan patungo sa mundo ng mga patay, tama ba? Naisip ni Terence ang mga biglaang naisip niya at isinantabi ang sumpa ng multo na si Yin. Natapos na niya ang kanyang pangunahing layunin na bumalik sa Linglong Pagoda, at gusto na niyang umalis sa lungsod ng multo na Yin at bumalik sa sekta ng Sword Spring, ngunit maaaring wala na siyang pagkakataong bumalik muli. Sa pagkakataong ito, walang dakilang salamangkero ng multo na si Yin na palihim na kumokontrol sa kanila, at walang mga kristal ng espiritu ng apoy, kristal ng espiritu ng kahoy, at iba pang kristal ng espiritu ng 5 elemento na tutulong sa kanila. Sa makatuwid, walang panganib sa bawat palapag. Umakyat si Terence sa hagdan at hinanap ang mga palapag na hindi pa niya nadaanan noon, ngunit wala siyang nakita. Gaya ng sinabi ni Peter, ang pinakamahalagang bahagi ng napakagandang pagoda ay ang mismong napakagandang pagoda, na sinusundan ng 5 elementong espiritual na kristal. Hindi pa maaaring kunin ang napakagandang pagoda, at ang mga kristal na espiritu ng 5 elemento ay nasa kamay ni Terence. Malinaw kung anong magagandang bagay ang natitira sa napakagandang pagoda. Di nagtagal, narating niya ang ikapitong palapag. Gusto niyang makita kung naroon pa rin ang pinto ng liwanag, ngunit maliban sa sirang altar at sa itim na kabaong, wala nang iba. Mabuti na lang at may pasilyo sa ikapitong palapag na patungo sa labas ng tore, kaya nakalabas pa rin siya. Dahil wala nang ibang mapapala, ayaw nang magtagal pa ni Terence. Dali-dali niyang nilisan ang magandang pagoda at ginamit ang kanyang espiritu upang suriin ang lugar, umaasang matagpuan ang kaluluwa ng mangkukulam. May kasabihan na ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Nakatakas na si Shontel noong nakaraan, kaya malamang nababalik siyang muli sa lungsod ng multo na Yin. Dahil wala nang halaga rito, syempre, wala nang babalik dito. Sa ilalim ng liwanag, tila mapanganib ang lokasyon, ngunit sa totoo lang ay lubos itong ligtas. 743. Sa kasamaang palad, hindi bumalik si Shontel, at wala nang oras si Terence para hintayin siya. Ang tanging magagawa niya lang ay ang umalis sa lungsod ng multo ni Yin. Pagkatapos bumalik sa bangin, nagpaalam si Terence sa puntod ni Peter bago pinakawalan ang lumilipad na platito para bumalik sa sekta ng Sword Spring. Pero, hindi niya inaasahan na isang pamilyar na mukha ang biglang lilito sa harap niya, muntik na siyang mapatalon. Batang bayani Linford, ang tagal nating hindi nagkita. Ang lalaking biglang lumitaw ay walang iba kundi ang mailap na amo na si Dexter. Dexter, anong ginagawa mo rito? Talagang nagulat si Terence.
Iba ang mensahe ni Linfa, pero mayroon siyang sentral na teknolohiya. Paano ito nalaman ng Dingwon? Maaari kayang taga-Central talaga si Dexter. Tingnan mo ang sinasabi mo. Mga negosyante kami. Siyempre, pumupunta kami kahit saan may negosyo. Kahit malaki ang mundo, nasa lahat ng dako kami. Ngumisi si Dexter habang nagbigay ng ilang matatapang na pahayag bago ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Terence. Batang bayani Linford, laking gulat ko na nakita kita rito. Kumusta, mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Kumunat ang noo ni Terence kakaunti pa lang nilang napag-usapan, tapos magsisimula na sila ng negosyo. Nang una niyang makita si Dexter, pinaghihinalaan ni Terence na isa itong essence spirit, ngunit matapos ang maingat na pagmamasid, hindi siya makasiguro. Hindi gaanong karami ang taong kayang magtago mula kay Terence sa lang si Linfa, at saka itong si Dexter. Boss Ding, paano ka nakapasok dito? Aalis na ako sa sub-isla na ito, pero hindi ko alam kung paano babalik. Pinakalma ni Terence ang sarili at sinubukang simulan ang usapan mula sa paraan ng pagpasok ni Dexter sa silid. Hindi ko masabi kung paano ako nakapasok. Sikreto ko yan sa negosyo. Eksklusibong koleksyon ko yan at hindi ipinagbibili. Siyempre, hindi sasabihin ni Dexter kay Terence. Walang magawa si Terence. Walang bagay sa mundong ito na hindi ipinagbibili. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ipinagbibili ang anumang eksklusibong koleksyon ay dahil wala silang sapat na pera. Sige, Boss Ding, kahit ano pa ang sabihin mo. Nagkibit balikat si Terence at iniba ang usapan. Sinabi ko sa'yo na hanapin mo si Melissa, alam mo ba ang eksaktong lokasyon niya? Nasa sub-island ba talaga siya? Batang bayani Linford, nagkakamali ka. Minsan lang siya makapagtanong sa bawat pagkakataon. Isipin mo kung ano ang gusto mong itanong muna. Kumaway si Dexter at nakangiting sinabi na ikwento ko na sa iyo ang tungkol kay Melissa, kaya ang mga bagong tanong mo ay pawang mga bagong usapin. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Dexter ang kanyang kanang kamay at pinagdikit ang kanyang hintuturo at hinlalaki. Tila ito ay isang pangkalahatang kilos ng kamay, at alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Gusto niya ng gantimpala. Hindi alam ni Terence ang sasabihin pera lang ang iniisip ng lalaking ito, hindi ang mga tao. Walang nagawa si Terence kundi ang sumabay sa agos, Boss Ding, ikaw muna. Anong klaseng bayad ang gusto mo sa pagkakataong ito? Kinurot ni Dexter ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay ngumiti. Hindi naman mahirap na gawain yan. Kailangan ko ng maraming secular na gamit sa mundo. Sayang naman at mahirap maglakbay at hindi ko may hahatid ang mga ito. Kung makukuha lang ng batang bayaning si Linford ang mga ito, paano? Boss Ding, nagbibiro ka siguro. Alam mo naman ang kalagayan ko. Paano ako makakapalipat-lipat sa pagitan ng secular na mundo at ng sub-island? Boss Ding, hindi ko na nga kayang protektahan ang sarili ko ngayon. Imposible para sa akin na maglakbay sa pagitan ng dalawang lugar ng mag-isa at magdala ng mga gamit. Agad na pagtanggi ni Terence. Imposible para sa iba, pero kayang-kaya talaga ni Hero Linford. Kung hindi, paano nakapasok ang flying saucer mo sa sub-island? Tumingin si Dexter kay Terence nang may bahagyang ngiti, na parang sinasabi rito na kontrolado niya ang lahat at dapat na siyang tumigil sa kalokohan. Kumunat ang noo ni Terence. Gumamit lang siya ng flying saucer, at nalaman na ito ni Dexter. Paano niya ito matatakpan? Hindi mahalaga kung ayaw aminin ni Terence ang presensya ni Dexter rito ay mamang dahil nakita niya si Terence na gumamit ng flying saucer. Boss Ding, sabihin mo muna sa akin kung ano ang kailangan mo mula sa secular na mundo. Baka matulungan kitang malutas ito sa islang ito para hindi mo na kailangang pumunta sa secular na mundo. Nagkibit balikat si Terence at ngumiti, dahil pamilyar na tayo sa isa't isa, maging prangka na lang tayo at dumiretso na tayo sa punto. Sige. Dahil prangka ang batang bayaning si Linford, tingnan mo ang listahang ito. Tumanggaw si Dingwon at kumuha ng isang piraso ng papel. Ito ang kailangan ko. Wala nito ang sub-island, kaya makukuha ko lang ito sa mundo ng mga mortal. Tiningnan ni Terence ang listahan, puno ito ng mga modernong high-tech na bahagi. Dahil sa teknolohiya ng sub-isla na ilang dekada nang nahuli, isa itong magandang produkto. Boss Ding, para saan mo kailangan ang mga bagay na ito? Gusto mo bang magsagawa ng siyentipikong pananaliksik sa sub-island?
Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Kung hindi lang ito kailangan ni Dexter, malamang nasa development center ng Sub Island ang mga bibili ng mga high-tech na piyesang ito. Batang bayani Linford, marunong ka talagang magbiro. Pamilyar na tayo sa isa't isa, pero hindi mo pa rin ako kilala. Isa lang siyang tindero na pinaghirapan kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga palamuti. Anong klaseng siyentipikong pananaliksik yan? Kahit may puso ka, wala kang kakayahan. Tumangala si Dexter at tumawa, na parang casual lang siyang tumatawa. Siyempre, kailangan may bumili ng mga bagay na yan. Kung tungkol naman sa gamit ng mga yan, hindi ko alam yan. Tumanggaw si Terence sa sarili, ganito pala nagnenegosyo si Dexter. Tumatanggap siya ng mga order mula sa iba at ipinapalit ang mga ito sa ibang bagay. Nasa kanya ang impormasyong kailangan ni Terence, at ang bayad na matatanggap niya ay mga order mula sa ibang lugar. Natural lang, makakakuha siya ng kasiyasang kita kung makukumpleto niya ang mga order. Boss Ding, sino kaya ang nangangailangan ng mga bagay mula sa sekular na mundo? Malamang hindi alam ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa mga bagay na ito. Maaari kayang galing ang mga ito sa sekular na mundo. Casual na tanong ni Terence, siguro lahat sila ay taga-iisang bayan. Batang bayani Linford, humihingi ako ng paumanhin tungkol dito. Ang impormasyon ng customer ay lubos na sikreto at hindi ipinagbibili. Ano man ang mangyari, hindi ito mabubunyag. Intindihin mo sana, batang bayani Linford, sabi ni Dexter Shaw sabay saludo. Maliban na lang kung plano mong kunin ang negosyong ito, natural lang na makikita mo ang customer. Kaya, Hero Linford, sabihin mo lang sa akin, makukuha mo ba? Ang ibig niyang sabihin ay kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi mo kaya, huwag kang masyadong mahaba ang sasabihin. Nahulaan ni Terence na ang Central ang bumibili ng mga high-tech na pyesa, ibig sabihin ay may kasunduan ng D1 sa Central. Kung tinulungan niya si Dexter, siya ang nasa sentro ng gang malapit ng tatanggihan ni Terence ang ideyang iyon. Gayunpaman, napakahalaga ng impormasyon ni Melissa, at tanging ang mahiwagang si Dexter lamang ang maaasahan ni Terence. Kung tatanggi siyang makipagtulungan, ano ang gagawin niya sa impormasyon? Sa isang iglap, ngumiti si Terence, sige, tatanggapin ko. Pero gusto ko lang malaman, kung papayag ako, paano ako makakapunta sa sekular na mundo? Matagal nang nilisan ni Terence ang karaniwang mundo, at maganda sana kung makakabalik siya at makakakita. 7,433. Matagal na panahon na mula nang huli niyang makita ang mga babaeng iyon mula sa karaniwang mundo, at talagang nami-miss niya sila. Binibining binata, ayos ka lang ba ngayon? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, Hero Linford. Ang mamimili ang mag-aayos para ipadala ka sa sekular na mundo. Mas lalong naging madamdamin ang ngiti ni Dexter nang pumayag si Terence. Pangunahing pagpapakita ng espiritu, dapat pamilyar dito ang batang bayaning si Linford, tama ba? Kung may ganitong kasanayan ang mamimili, hanggat may kakayahang magdala ng mga bagay si Hero Linford, masasabing napakadali ng misyong ito. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Kakagaling lang niya sa dati niyang katawan, tapos ngayon kailangan pa niyang gumamit ng spirit projection. Paano kung may problema sa katawan niya? Kahit na mayroon man, walang makakagawa nito kung wala si Zhang Liju. Walang iba kundi si Central ang makakalikha ng isang spirit projection, at sigurado si Terence doon matapos marinig ang sinabi ni Dexter. Malamang na nakarating si Linfa sa Sub Island sa pamamagitan ng primordial spirit projection, kaya naman nabawasan ng husto ang kanyang lakas. Ang paglitaw ni Dexter rito, malamang na isa rin siyang sinaunang espiritu. Boss Ding, hindi naman ito kasing simple ng inaakala mo. Ang primordial spirit projection ay may mga panganib. Noong huling beses na ibinalik ko ang primordial spirit ko sa mundo ng mga mortal, halos hindi na ako makabalik. Sabi ni Terence, habang tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Masisiguro mo ba ang kaligtasan ng aking sinaunang espiritu na maibabalik sa sekular na mundo? Hindi ko magagarantiya yan. Pareho pa rin. Hero Linford, ikaw ang magdesisyon. Kung kaya mo o hindi, sabihin mo lang. Hindi niya pipilitin si Terence, pero wala siyang masyadong pasensya. Kaya ko to. Bamantong hininga si Terence. Kailangan niyang marinig ang balita ni Melissa. Sa pangalawang pag-iisip, hindi naman masamang bumalik sa common world.
Kahit papaano ay nakapagpadala siya ng balita at naipaalam sa Commonwealth at sa Sky-class Island ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pero Boss Ding, may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin kamakailan lang, kaya hindi ko kailangang magmadaling bumalik sa secular na mundo. Paano kung pag-usapan natin ito pagkatapos kung maisaayos ang mga bagay-bagay? Siyempre, walang problema. Magiging ayon sa plano mo ang lahat, batang bayaning Linford. Terence, pinapahiya mo na ako sa pagpayag mo rito. Wala kang dapat ipagmadali. Gagawin natin yan kapag libre na tayo. Paano kita mahahanap kung ganoon? Nagpasalamat si Terence nang nakangiti at casual na nagtanong, bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, Boss Ding? Masyadong misteryoso si Dexter, hindi tiyak ang kanyang kinaroroonan, at bigla na lang siyang lumitaw at nawala. Hindi naman siguro masamang makipag-ugnayan sa kanya anumang oras. Huwag kang mag-alala, batang bayani Linford. Hindi mo na kailangang pumunta sa akin. Kapag tamang panahon, hahanapin kita. Sa kasamaang palad, hindi sumang-ayon si Dexter at nagbigay na lamang ng pabaya na tugon. Sa ibang pananaw, pinatunayan nito na ang bawat galaw ni Terence ay nasa ilalim ng kontrol ni Dexter. Ang ganitong bagay ay talagang nagpapalungkot sa kanya. Kung ganoon, mamaya na natin pag-usapan yan. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at bahagyang ngumiti, babalik na ako sa Sword Spring Sect ngayon. Saan pupunta si Boss Ding? Bakit hindi ko na lang ihatid si Boss Ding? Nakahanda na ang lumilipad na platito, at hindi na kailangang itago pa ito dahil alam na ito ni Dexter. Salamat batang bayani Linford, ngunit sayang at hindi tayo patungo sa parehong direksyon. Hindi ka na namin guguluhin pa. Matalinong tumanggi siya, halatang ayaw niyang malaman ni Terence kung saan siya pupunta. Inaasahan na ito ni Terence, kaya hindi na niya ito pinilit. Sayang naman. Dahil ganoon nga, maghihiwalay na tayo ng landas dito. Nagpaalam na ang dalawa, at nawala si Terence sa loob ng flying saucer. Ayaw ni Terence na malaman ng kahit sino mula sa Sword Spring Sect na palihim siyang babalik sa multo na Yin Mountains, at hindi siya maaaring mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Kung hindi, maaari niyang subukang sundan si Dexter. Tutal, napakahirap para sa kanya na tuluyang matanggal si Terence gamit ang kanyang spirit projection. Isinantibi niya ang isyu ni Dexter at bumalik sa sekta. Pinakamadilim na oras bago magbukang liwayway, at nakahanap si Terence ng tahimik na lugar para lumapag. Itinabi niya ang lumilipad na platito at bumalik sa kanyang tirahan sa North Peak ng mahabang taluktok ng Bigot. Ang unang ginawa niya pagbalik niya ay ang simulang linangin ang teknik ng sumpa na Yin para sa multo. Para sa karamihan ng mga tao sa Sub-Island, ang teknik ng sumpa ng multo na Yin ay isang teknik ng cultivation na kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Imposibleng makapagsimula pa nga rito. Ang sub-isla na ito ay hindi angkop para sa paglinang ng primordial spirit, at karamihan sa mga lugar ay pumipigil pa nga sa kamalayan ng kaluluwa. Sa makatuwid, ang dakilang mangkukulam na multo na si Yin ay isang walang kapantay na henyo dahil sa kakayahang linangin ang teknik ng sumpa na multo na Yin. Gayunpaman, para kay Terence, ang sumpa ng multo na si Yin ay balewala. Ang pinakamahirap para sa iba ay ang pangunahing antas ng espiritual na pandama, ngunit hindi ito naging problema para kay Terence. Parang ibang tao lang ang gustong magnegosyo pero walang puhunan, kailangan nilang mag-ipon ng puhunan ng paunti-unti, pero si Terence naman ay may napakaraming ginto at pilak anong negosyo ang hindi niya kayang gawin. May minahan siya sa bahay, kaya sinasadya niya. Ang tanging problema ni Terence sa mga pangunahing kaalaman sa sining ng sumpa ng multo na Yin ay ang paggamit ng kanyang kamalayan sa pagguhit ng mga ron. Tutal, hindi pa niya ito nagawa noon. Gayunpaman, matapos sumubok ng kaunti si Terence, ang tinatawag na kaunting abala ay isa lamang dagdag na pagsubok. Isang di nakikitang anting-anting ang nabuo, lumulutang sa harap ni Terence. Ito ay isang bagay na maaari lamang makuha sa pamamagitan ng banal na pandama, kaya kahit natamaan ang kalaban sa mukha, hindi pa rin sila makakareact. Ito ay isang tagumpay. Bahagyang ngumiti si Terence, labis na nasiyahan. Ang kailangan na lang niya ngayon ay isang target para masubukan ang epekto ng sumpa ng multo na si Yin. Kung tungkol sa karagdagang paglilinang, hindi ito matatapos sa maikling panahon. Kinailangan ng mas maraming oras upang pag-aralan ito.
Gayunpaman, dahil sa napakalakas na kamalayan, sandali na lamang ang lumipas bago niya tuluyang napagtagumpayan ang teknik ng sumpa ng multo na Yin. Kasabay nito, maagang nagising si Yaki upang salubungin ang matinding tyrant na si Wolf sa tahanan ng kanyang ikatlong nakatatandang kapatid. Nasaktan ng nakatatandang kapatid na si Yang, si Sima Yi ang bise-pinuno ng sekta kahapon sa Longbeard Peak. Natatakot ako na hindi siya mag-e-enjoy. Dapat ba nating samantalahin ang pagkakataong ito para gumawa ng isang bagay? Ang malupit na tiranong si Wolf sa tag-init ay talagang nasiyahan sa kanyang sarili, dahil ang mga taong pumunta sa multo na Yin Mountains kasama si Yaki ay pawang mga pinagkakatiwalaang katulong niya, ngunit lahat sila ay namatay doon. Sa ganitong paraan, siya, na dumating kalaunan, ay magkakaroon ng pagkakataong umangat at maging numero 1 kaitiwala ni Yaki. Dapat sana'y ipinaalam niya kay Yaki kahapon ang tungkol sa pagkakasala ni Terence sa pinuno ng sekta ng Vice, ngunit naubos na niya ang kanyang enerhiya sa multo na Yin Mountains, at nagpahinga ng mag-isa pagkatapos makuha ang kanyang mga puntos. Ngayon lang siya lumabas, at sina Shiaji at ang malupit na Wolf ay naghihintay sa sandaling ito para magpasikat. Sima Yi. Malungkot ang mukha ni Yaki, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, napaka-arrogant ng batang ito sa kanyang paglalakbay. Iniisip niya na magaling siya dahil lang sa nakapunta siya sa kabundukan ng mga multo na Yin. Paminsan-minsan, magyayabang siya sa harap ko at sasamantalahin ang pagkakataon para supulan kami. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ganoon kadaling mamatay ang iba. 7,434. Maganda ang resulta. Namatay ang lahat ng taong sumunod sa akin, ngunit si Peter lamang ang namatay sa mga taong sumunod kay Sima Yi. Namatay siya dahil siya ay naparasito ng isang dakilang mangkukulam na multo na si Yin. Ubod ng sama ng loob na lobo, sabihin mo sa amin ang nangyari kahapon. Hindi natin maaaring palayain ang batang si Sima Yi ng ganoon kadali. Oo. Nakatatandang kapatid. Dapat turuan ng leksyon ang batang ito. Ang matinding tyrant na si Wolf ay lalong naging kaaya-aya, ngunit hindi niya ito ibinunyag. Maaari lamang siyang magpanggap na mayroon siyang iisang kaaway at sabihin, kahapon, ang pinuno ng bise-sekta na si Zhang at ang nakatatandang si Wu ay magkasamang pumunta sa Long Whisker Peak upang ipahayag ang gantimpala para sa misyon ng Outer Sect. Kasabay nito, gusto nilang ibigay ni Sima Yi ang mga samsam ng digmaan. Hindi itinuturing na kumpidensyal ang bagay na ito, at ang malupit na si Wolf ang dating pinuno ng panlabas na sekta, kaya alam niya ang lahat ng detalye. Sa huli, dahil nakialam si nakatatandang Chin, hindi pinilit ng pinuno ng sekta ng bise si Sima Yi, ngunit nauwi pa rin ito sa hindi magandang usapan. Nakatatandang kapatid na Yang, kung aatakihin natin si Sima Yi ngayon, marahil ay maaalala ng pinuno ng sekta ng bise ang ating mabubuting gawa. Ito ang pinakamagandang panahon. Tumanggaw si Yaki sa sarili at malamig na tumawa. Ang batang yun, si Sima Yi, ay talagang nag-iisip na napakatigas ng ulo niya kaya't nang ahas pa siyang saktan ang pinuno ng sekta ng Vice. Sa pagkakataong ito, siya naman ang naghahanap ng kamatayan, kaya hindi naman kalabisan para sa atin na tapakan siya habang ginagawa natin yan. Tama. Senior Brother Yang, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Tinapik ng matinding tyrant na si Wolf ang dibdib nito at matuwid na sinabi, hanggat ito ang utos ng nakatatandang kapatid na si Yang, ako, ang matinding tyrant na si Wolf, ay hindi mag-aatubiling kahit pa ito ay isang bundok ng mga espada o isang dagat ng apoy. Ikaw ang pinaka-maaasahan sa mga kritikal na sandali. Tinapik ni Yaki ang balikat ng matinding tyrant na si Wolf ng may papuri, at sinabi pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, pero hindi natin ito maaaring madaliin. Hindi mabuting tao ang batang si Sima Yi, kailangan muna nating magplano bago tayo kumilos. Sa totoo lang, kahit hindi masyadong natuwa si Yaki kay Terence, lahat ng ginawa ni Terence sa multo na Yin Mountains ay ikinatakot niya. Sa isang banda, gusto niyang ilabas ang galit niya kay Terence, pero sa kabilang banda, nag-aalala siya na baka malagay sa alanganin ni Terence ang posisyon niya sa inner sect kapag lumaki siya. Siyempre, hindi niya maaaring hayaang mangyari ang ganoong bagay. Ayaw ni Yaki na maging pangalawang matinding tyrant na si Wolf sa tag-init. Ubod ng suklam na tyrant na si Wolf, nakaharap mo na si Sima Yi dati at mas naunawaan mo na siya.
Paano kung ganito, makakahanap ka ng paraan para mahanap ang kahinaan ni Sima Yi, at hahabulin natin siya pagkatapos natin siyang mahuli. Hinawakan ni Yaki ang kanyang baba at nag-isip. Walang saysay ang makipagtalo kay Sima Yi ngayon. Tutal, medyo malabo ang pakikitungo sa kanya ni Elder Chin. Tungkol naman kay Deputy Sect Leader Zhang. Tiyak na matutuwa siya kung may magturo kay Sima Yi ng leksyon, pero mahirap sabihin kung gaano kalaking suporta ang maibibigay niya. Nang marinig ito, tumango ang matinding tyrant na si Wolf sa kanyang sarili, alam niyang malinaw ang pag-iisip ni Yaki at kayang basahin ang nasa isip ng kanyang amo. Nakalkula rin niya ng wasto ang mga kita at pagkalugi. Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid na yang. Ako na ang bahala sa maliit na bagay na ito. Mag-aayos muna tayo ng palihim, at kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, aalagaan natin si Sima Yi sa isang iglap. Pagkatapos sabihin ito, biglang binago ng matinding tyrant na si Wolf ang usapan. Tama, Senior Brother Yang, nabalitaan mo na ba na may isang tao sa inner sect na may napakalapit na relasyon kay Sima Yi? May ganoong bagay. Sino ang may mabuting relasyon kay Sima Yi? Natigilan si Yaki. Hindi niya kailangang magmalasakit sa mga bagong tao, at syempre, hindi niya malalaman kung sino ang malapit sa kanino. Kung hindi dahil sa matinding tyrant na si Wolf, wala sana si Sima Yi sa paningin niya. Ito ang dalawang bagong disipulo ng inner sect, sina Yuna at Black Wildflower. Binabaan ng matinding tyrant na si Wolf ang kanyang boses. Para harapin si Terence, nagtanong-tanong na siya tungkol sa lahat ng nangyari matapos pumasok si Terence sa Sword Spring Sect, nabalitaan kung sina Yuna, Almira, at Peter mula sa Outer Sect ay orihinal na isang maliit na pangkat ng mga mangangaso, ngunit kalaunan ay magkasama silang sumunod kay Sima Yi. Kaya, masasabing napakalapit ng relasyon ni Yuna at Sima Yi. Sa pagkakataong ito, magkasamang pumunta sina Almira at Sima Yi sa bundok ng mga multo na yin. Dapat ay malinaw na kay Kuya Yang ang tungkol sa kanilang relasyon, hindi ba? Hindi napigilan ni Yaki ang bahagyang tumango. Kung ang posisyon ni Yuna sa puso ni Terence ay katulad ng kay Almira, malamang magkaibigan sila na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan. Hindi na kailangang sabihin pa ang kahalagahan nila kay Terence. Ayon sa impormasyong nakalap ko, si Yuna ang pinuno ng kanilang 3 taong pangkat, at siya ang pinakamalapit kay Sima Yi. Bukod sa kanya, ang isa pang bagong disipulo sa inner sect, ang Black Wildflower, ay malapit din kay Sima Yi. Magagamit natin ang dalawang ito. Tumangala si Yaki sa matinding tyrant na si Wolf, kumunot ang noo habang nag-isip sandali, dahil sinasabi mo ito, dapat ay may plano ka, di ba? Sabihin mo lang sa akin ng direkta. Opo, kuya. Yumuko ang malupit na lobo at ngumiti, dahil alam nating napakahalaga ng dalabor-talabang ito kay Sima Yi, iniisip ng nakababatang kapatid na ito, dapat ba nating gamitin silang dalawa, o ang isa sa kanila, para akitin si Sima Yi na magkamali. Pareho silang mga bagong disipulo ng inner sect, kaya kung may pagkakamali man, hindi ba't nasa senior brother na siyang ang magdesisyon. Napakadaling targetin, siya ang pinakaangkop na magbanta kay Sima Yi. Hindi ako masyadong sigurado tungkol sa mga itim na ligaw na bulaklak na nabanggit mo, pero parang narinig ko na ang tungkol sa Yuna na yan. Kumunot ang noo ni Yaki at sandaling nag-isip, Yuna. Mukhang isa siyang napakatalentadong bagong disipulo. Kaya isa siya sa mga tauhan ni Sima Yi. Hindi naman sa nag-aalala si Yaki sa mga mahuhusay na disipulo, ngunit kung papasok ang isang natatanging baguhan, may posibilidad na mabantaan niya ang kanyang posisyon bilang ikatlong senior na namamahala. Kaya naman, binigyan niya ito ng kaunting pansin, at sa gayon ay nagkaroon siya ng kaunting impresyon kay Yuna. Tama. Maaaring hindi alam ito ni Senior Brother Yang, pero itong si Yuna ay papasok sana sa Outer Sect. Dahil sa nakakagulat ang talento niya kaya gumawa siya ng exception at tinanggap sa Inner Sect para mag-cultivate ng walang rekomendasyon. Ang matinding tyrant na si Wolf ay lubos na handa at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman, ang ganitong uri ng espesyal na kaso ay napakabihirang mangyari sa kasaysayan ng aming Sword Spring Sect, at ang bawat taong tulad nito ay magiging isang kahangahangang figure sa sekta sa hinaharap. Natatakot ako na magkakaroon ng magandang kinabukasan si Yuna. Sa puntong ito, maingat na sinilip ng malupit na si Wolf Josh si Yaki. Alam niyang binibigyang halaga ni Yaki ang posisyon ng ikatlong nakatatandang kapatid.
Sa pagsasabi nito, parang ipinapaalala niya kay Yaki na si Yuna ay magiging isang banta. Hindi lang niya pagbabantaan ang posisyon ng ikatlong nakatatandang kapatid na Katie wala, kundi kapag lumaki na siya sa hinaharap, siya ang magiging suporta ni Sima Yi, at hindi na nila kailanman magagambala si Sima Yi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yaki, at pagkatapos ng sandaling katahimikan, naninangkit ang kanyang mga mata at malamig na tumawa, paano kung isa kang henyo? Taon-taon, napakaraming henyo ang lilito, ngunit ilan sa kanila ang kalaunan ay magiging sikat. Tanging mga henyo na lumaki ang mga henyo. Ang mga namamatay sa kalagitnaan ay mga tauntungan lamang para sa mga henyo. Nakatatanda kong kapatid, ang ibig mong sabihin. Ngumiti ng bahagya ang labi ng matinding tyrant na si Wolf, na isang tag-init. Tatargetin ba natin si Yuna? Siya nga pala. Napakatinding tyrant na si Wolf, mag-isip ka ng paraan para mabuhusan ng maruming tubig si Yuna. Kahit ano pa ang krimen nito, hindi niya ito mapabubulaanan. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Yaki, marahang tinatapik ng mga daliri niya ang mesa, huwag mong hanapin si Sima Yi. Hindi natin siya direktang tatargetin sa pagkakataong ito. Hayaan mong natural na kumalat ang balita tungkol kay Yuna sa pandinig ni Sima Yi. Pagkatapos, titingnan natin kung paano siya kikilos bago tayo tumugon. 7,435. Naiintindihan ko. Matalino si Kuya. Gagawin ko na ngayon. Yumuko ng may paggalang ang malupit na si Wolf at umalis. Ang pag-unlad ng sitwasyon ay lubos na naaayon sa kanyang plano. Ang susunod na hakbang ay ang paghuli kay Yuna. Kahit siya ang umatake, si Yaki pa rin ang may kasalanan sa huli. Kahit sino pa ang manalo kina Yaki at Sima Yi, siya, ang matinding tyrant na si Wolf, ay hindi matatalo. Kung mananalo si Yaki, marami pa siyang makukuhang benepisyo. Nang hapong iyon, bumalik si Yuna sa bundok kung saan nakatira ang mga disipulo ng inner sect. Nasa closed-door cultivation siya, at nang lumabas siya, iyon ang unang pagkakataon na nagdala si Terence ng mga tao sa Ghostine Mountains, kaya hindi niya mahanap si Terence at ang iba pa. Nagkataon din na iyon ang panahon kung kailan tinatanggap ng mga disipulo ng inner sect ang mga misyon para kumita ng puntos. Tinanggap din ni Yuna ang isang misyon. Habang kumikita ng puntos, itinuring niya ito bilang kanyang unang karanasan pagkatapos maging disipulo ng Sword Spring Sect. Matapos makumplito ang kanyang misyon at makabalik sa sekta ngayon, hindi niya kailanman inakalang may magbabalak na laban sa kanya. Ikaw si Junior Sister Wu, di ba? Naabisuhan na ng kanyang mga impormante ang malupit na si Wolf, kaya naghintay siya sa tabi ng kalsada. Nang makita niyang papalapit si Yuna, agad siyang ngumiti at sinalubong ito, ako ang nakatatandang kapatid mo, Josh. Malaya ba si Wu, ang nakababatang kapatid mo sa martial arts? Bahagyang natigilan si Yuna. Hindi niya namamalayang lumingon siya sa kaliwat kanan, at nakumpirma lamang niya na kinakausap siya nito nang makita niyang wala ng ibang tao sa paligid. Nakatatanda kong kapatid na Josh. Magkakilala ba tayo? Hindi talaga gaanong kilala ni Yuna ang mga tao sa inner sect, kaya hindi siya masyadong nag-aalala sa matinding summer tyrant na si Wolf na biglang sumulpot. Bakit kaya ako hinahanap ng nakatatandang kapatid na si Josh? Ganito kasi, ang ikatlong nakatatandang kapatid ng inner sect na si Yaki ay may ilang bagay na itatanong kay Junior Sister. Kung maginhawa para kay Junior Sister, maaari ka bang sumama sa akin? Ang matinding tyrant na si Wolf, na mahilig sa tag-init, ay napakagalang at nagpapakita ng isang napakapalakaibigan at matatag na impresyon. Tutal, matagal na siyang namamahala, kaya napakahusay niya sa pagpapanatili ng kaanyuan. Hinahanap ako ng ikatlong nakatatandang kapatid ng Katie wala. Medyo nagulat si Yuna dahil ugali na ng mga nasa mababang antas na humanga sa mga taong may mataas na posisyon. Kaya pagkatapos niyang pag-isipan ito, tumanggo siya at sinabing, kung gayon, kailangan kong abalahin ang nakatatandang kapatid na si Josh para manguna. Masyadong magalang si Junior Sister, sumunod ka naman sa akin. Ang matinding tyrant na si Wolf ay nasiyahan sa sarili at nadama na kaya nito itong gawin ng walang anumang pagsisikap. Nabalitaan kong kakabalik lang ni Junior Sister mula sa isang misyon at walang oras para bumalik at magpahinga, tama ba? Ikinalulungkot ko talaga na pumunta kayo ng nakatatandang kapatid. Pinaganda niya ang tunog nito, pero ang totoo ay nagbabalat-balat lang siya para tingnan kung may contact si Yuna sa iba.
Sa katunayan, wala akong oras para bumalik. Pero maliit na bagay lang ito, hindi mahalaga. Hindi siya pinaghihinalaan ni Yuna at inakala niyang casual lang na nakikipag-usap ang tyrant na si Wolf sa matinding tag-init. Siya nga pala, Senior Brother Josh, ano kaya ang hinahanap sa akin ni Senior Brother Yang? Hindi ko pa nakikita si Senior Brother Yang noon. Si Senior Brother Yang ang namamahala sa maraming disipulo ng inner sect. Sa palagay ko ay hinahanap mo ang mga bagay tungkol sa junior sister sa inner sect. Ngumiti ng walang pakundangan ang matinding tyrant na si Wolf, ang dating malupit na tag-init. Sa madaling salita, para sa isang taong may natatanging talento tulad ni Junior Sister Wu, tiyak na may magandang bagay na may pag-uusapan sa iyo si Senior Brother Yang. Sa oras na iyon, umaasa akong aalagaan ako ni Junior Sister Wu. Nakatatanda kong kapatid na Josh, nagbibiro ka siguro. Bagong disipulo lang ako. Wala akong talento. Mabilis na ikinumpas ni Yuna ang kanyang kamay. Naisip niya na si Josh ay isang mabuting lobo at magiging interesante itong makausap. At ito ay dahil matagal nang nasa closed-door cultivation si Yuna, kaya hindi niya alam ang tungkol sa matinding summer tyrant na si Wolf, lalo na ang the grudge sa pagitan nilang dalawa. Kung alam lang niya ito, hindi sana siya mag-iisip ng ganito. Nag-uusap silang dalawa habang naglalakad. Hindi napansin ni Yuna na sadyang iniiwasan ng matinding tyrant na si Wolf ang mga tingin ng ibang tao. Sa daan, wala silang nakasalubong na mga disipulo ng inner sect na walang kaugnayan sa kanila. Pagkaraan ng maikling panahon, dinala ng matinding malupit na si Wolf si Yuna sa isang pavilion. Pumasok sila at lumiko sa ilang kanto sa pasilyo bago itinulak ang isang pinto. Junior Sister Wu, pasok ka naman. Magalang na binati siya ni Yuna at pumasok. Pagkatapos, nagsimula siyang magkaroon ng ilang pagdududa. Ang silid sa harap niya. Mukhang hindi lugar para tumanggap ng mga bisita. May mga hanay ng mga istant ng libro sa loob, pero hindi mga libro ang mga iyon, kundi iba't ibang mga file. Makakakilala kaya ng mga tao rito si Senior Brother Yang San. Nakatatanda Josh, nasaan si nakatatandang kapatid Yang? Medyo naghinala lang si Yuna, pero hindi niya pinaghihinalaan ang tunay na intensyon ng matinding tyrant na si Wolf. Nang makitang walang tao sa loob, humarap siya sa matinding tyrant na si Wolf. Gusto mo bang hintayin ko rito ang pagdating ng nakatatandang kapatid na si Yang? Gayunpaman, nang lumingon si Yuna, hindi niya nakita ang matinding tyrant na si Lobo. Ang matinding tyrant na si Wolf sa tag-init ay nakaalis na sa napakaikling panahon. Nakatatanda na kapatid na si Josh. Instinctive na naramdaman ni Yuna na may mali, kaya tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng pinto. Sino ang nandyan? Paano mo nagawang pasukin ng walang ingat ang pinagbabawal na lugar ng inner sect? Pagkalabas niya, may sumigaw ng malakas sa labas, at pagkatapos ay may narinig na mga yabag mula sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, si Yuna, na tumakbo palabas ng pinto, ay napapaligiran ng ilang tao, at mas maraming tao ang tumatakbo palapit. Sino ka? Bakit ka pumasok sa pinaghihigpitang lugar ng panloob na sekta? Malamig ang ekspresyon ng lalaking unang nakasagasa. Binunot niya ang kanyang espada at itinutok ito kay Yuna. Sumuko ka ng masunurin, para maiwasan ang pananakit sa sarili. Mga nakatatandang kapatid, may hindi ba kayo na pagkakaunawaan? Naamoy na ni Yuna ang isang sabwatan. Matapos piliting kumalma, bahagya siyang ngumiti at sinabing, ako si Yuna, isang disipulo ng inner sect. Si Senior Brother Josh ang nagdala sa akin dito. Sabi niya, may sasabihin daw sa akin ang inner sect manager, ang third senior brother, kaya nandito ako. Kalokohan yan. Kahit maghanap ka pa ng dahilan, hindi ba dapat humanap ka man lang ng mas maayos at mas maaasahang dahilan? Ngumisi ang taong nagsalita kanina, huwag muna nating pag-usapan ang pagkakakilanlan mo, hindi ka kailanman hahanapin ni Senior Brother Yang. Noong ginamit mo ang pangalan ni Senior Brother Yang, dapat alam mo na ang kinaroroonan niya, di ba? Para sabihin ko sa iyo, kaninang umaga, pumunta si Senior Brother Yang sa tabi ng Vice Sect Leader para pag-usapan ang mga bagay-bagay, at hindi pa siya bumabalik. Sinasabi mo ba na noong nag-uusap sina Senior Brother Yang at Vice Sect Leader Zhang, may oras pa rin siyang magpadala ng mga tao para hanapin ka? Bukod doon, ang Senior Brother na si Josh na tinutukoy mo. Huwag mong sabihin na siya ang matinding summer tyrant na Wolf.
Sa kasamaang palad, wala rin siya rito. May nangyayari sa Longbeard Peak. Siya ang orihinal na Outer Sect Steward, ang panganay na senior brother, kaya tinawag siya para tumulong sa pag-aayos nito, at hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yuna. Sigurado siyang niloko siya, pero hindi niya alam kung bakit ginawa iyon ng kabilang panig. Ang silid sa likuran niya ay marahil isa sa mga pinakamahalagang lugar sa panloob na sekta. Karaniwang hindi pinapayagang pumasok ang mga ordinaryong disipulo, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng parusa ang ipapataw sa mga papasok ng walang pahintulot. Sige, ang dami ko nang nasabi sa iyo. Gumising ka na. Ang pagpasok ng walang pahintulot sa isang mahalagang lugar ay hindi madaling lokohin. Pinapayuhan kita na huwag lumaban at sumuko ng masunurin. Gusto kong makita ang nakatatandang kapatid na si Josh. Pinaikit ni Yuna ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, hindi pa ako nakapunta sa lugar na ito. Paano ako napunta rito nang walang gabay? 7,436. Siyam sa 10 taong nahuli ang nagsabi. Kung hindi kayo masunuring susuko, huwag ninyo kaming sisihin sa hindi pagiging magalang. Ikinumpas ng lalaki ang espada sa kanyang kamay at sumigaw sa kanyang mga kasama, gawin ninyo. Huwag ninyo siyang saktan, hulihin ninyo siyang buhay. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga nakapalibot na disipulo at sumugod upang salakayin si Yuna. Ang lakas ni Yuna ay natural na hindi maihahambing sa iilang ordinaryong disipulo, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi talaga siya maaaring maging masyadong malupit, kung hindi ay hindi niya malilinis ang kanyang pangalan kahit tumalon pa siya sa Yellow River. Dahil sa ilang pag-aalinlangan, natural na nabawasan ng malaki ang kanyang lakas. Matapos halos makayanan ang ilang galaw, nagpa siya si Yuna na lisanin muna ang magulong lugar na ito. Siguradong magiging masama kung mananatili siya. Noon lang naalala ni Yuna na wala pa siyang nakilalang kahit isang tagalabas sa daan niya papunta rito. Sa madaling salita, walang makakapagpatunay na pumunta siya rito kasama ang matinding tyrant na si Wolf. Misteryosong nawala ang matinding tyrant na si Wolf, kaya halata na determinado siyang i-frame ito. Natural lang, hindi niya kayang lumabas at patunayan na siya ang nagdala kay Yuna sa mahalagang lugar na ito sa Inner Sect. Tara na. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang umalis agad. Inayos ni Yuna ang kanyang mga iniisip at biglang medyo nabalisa. Naging mas seryoso siya ng kaunti at pinilit na paatrasan ang dalawang disipulong kumukubkob sa kanya. Hindi niya inaasahan na silang dalawa ay magsusuka ng dugo at lilipad pabalik. Parang gustong ihagis ni Yuna ang isang bolang papel sa basurahan, pero biglang naging bola ng kanyen ang bolang papel at direktang tumama sa dingding. Sus Mariosep. Isa na namang set-up. Alam ni Yuna na ito ay dahil natatakot siyang baka hindi pa sapat ang krimen ng trespassing sa restricted area ng Inner Sect, kaya gusto pa niyang palalin ang sitwasyon. Gaya ng inaasahan, matapos silang samuka ng dugo at lumipad pabalik, may agad na sumigaw, Yuna, hindi ka basta-basta pumasok sa isang mahalagang lugar, kundi naglakas loob ka ring lumaban at malubhang sinaktan ang mga kapwa mo miyembro ng sekta. Ayaw mo pang mabuhay, di ba? Natahimik si Yuna. Hindi naman sa ayaw ko ng mabuhay, pero ayaw nyo akong mabuhay, di ba? Malinaw na pinipilit siya nitong mamatay. Sa sandaling iyon, medyo natarante si Yuna, at naisip niya si Terence. Kung nandito si Romal, siguradong may paraan siya para malutas ang problema, di ba? Tumakas ka rito at hanapin mo si Romal. Nang gawin niya ang desisyong ito, pakiramdam ni Yuna ay tinamaan siya ng kidlat. Si Romal ba ang kanilang target? Mula nang pumasok siya sa sekta, si Yuna ay alinman sa nag-iisa o kaya'y nagmisyon ng mag-isa. Hindi pa siya nagkaroon ng anumang alitan kahit kanino, kahit anumang pakikipag-ugnayan, kaya bakit may magbabalak na magplano laban sa kanya? Ang tanging posibilidad ay may puka na ito laban sa kanya at sa mga nakapaligid sa kanya, tulad ni Sima Yi. Matapos maintindihan ito, agad na nag-alala si Yuna. Hindi mahalaga kung mamatay siya, ngunit tiyak na hindi niya hahayaang madamay si Romal. Sa kaisipang iyon, hindi na nagpigil si Yuna at naghanda ng buong lakas upang makatakas sa pagkubkob. Kahit ano paman, hindi siya maaaring mahulog sa mga kamay ng mga taong ito. Kung tungkol naman sa kung dapat ba niyang hanapin ang mga martial master sa Inner Sect para magdesisyon pagkatapos makawala sa Cobcob, o tumakas na lang mula sa Sword Spring Sect.
Hindi pa niya ito naiisip. Napakapangahas. Paano ka nang ahas na maging ganoon kawalang gal sa pinaghihigpitang lugar ng panloob na sekta? Isang malakas na sigaw ang narinig. Umalingaw-ngaw pa rin ang boses nang biglang may tatlong figure na lumipad mula sa labas ng pavilion at sabay na inatake si Yuna. Ang tatlong bagong dating ay pawang mas malakas kaysa kay Yuna, at ginamit na nila ang kanilang buong kapangyarihan, ngunit agad nilang napigilan si Yuna. Pagkatapos ng ilang galaw, natamban nilang tatlo ang scimitar ni Yuna at madali siyang natalo. Ikatlong senior. Nakatatanda kong kapatid na Yang. Ang mga taong kumubkob sa kanya kanina ay lumapit upang salubungin siya. Agad na nakilala ni Yuna kung sino ang taong nasa harap niya. Ito ang ikatlong nakatatandang kapatid ng Inner Sect Manager, si Yaki, na nagsabing pumunta siya para makipag-usap sa vice leader ng sekta. Kung tungkol naman sa kanilang dalawa, sila ay mga piling disipulo ng Inner Sect na may pambihirang lakas. Anong nangyayari? Sandali lang akong umalis, paano nangyari ito? Dumilim ang mukha ni Yaki, ipinapakita na labis siyang nalungkot, sino ang makapagpapaliwanag? Ikatlong nakatatandang kapatid, ang disipulong ito ay palihim na pumasok sa information library ng panloob na sekta na may masamang intensyon. Nang matuklasan siya, nagalit siya dahil sa kahihiyan at sinaktan ng dalawa sa ating mga nakatatandang kapatid. Pakiusap, ikatlong nakatatandang kapatid, tulungan mo kaming humingi ng hustisya. Natural lang, may nagpaliwanag ng malinaw sa sitwasyon. Nagkunwari si Yaki na ngayon lang niya ito nalaman at sumanghal, napakatapang niya. Bagong disipulo ka ba? Maaari kayang isa itong especially iyan na itinanim sa ating Sword Spring sect ng ibang sekta. Galit na tinitigan ni Yuna si Yaki, iniisip, ikaw ang especially iyan na hindi ko dapat pinadala. Malinaw na ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, pero nagkukunwari ka pa rin. Nakakalungkot at hindi man lang makagalaw ni isang daliri o makapagsalita si Yuna matapos siyang pigilan. Mga mata lang ang kaya niyang gamitin para takutin ang mga tao. Ikulong mo muna siya, mamaya na natin siya asikasuhin. Malamig na sumulyap si Yaki kay Yuna at ikinumpas ang kamay, hudyat na ihahatid na ito palayo. Ang layunin ni Zhuangwo na mag-espada ay nasa Peigang, at si Yuna ay isa lamang pain para kay Terence. Hindi ito mahalaga, ang mahalaga ay si Terence mismo. Matapos madala si Yuna, mabilis na nagkita sina Yaki at ang malupit na si Wolf sa tag-init sa isang lihim na silid. Naaresto na si Yuna, ang turanteng lobo ng tag-init, at kinasuhan na siya ng palihim na pagpasok sa panloob na sekta upang magplano laban sa kanila, malubhang nasugatan ang kanyang mga kapwa-disipulo, at pinaghihinala ang isang especially iya mula sa ibang sekta. Ang lahat ng mga talang ito na pinagsama-sama ay higit pa sa sapat upang patayin siya. Ano ang susunod nating gagawin? Tila tinatanong ni Yaki ang matinding tyrant na si Wolf, ngunit ang totoo ay sinasabi nito sa kanya na oras na para akitin si Sima Yi. Agad na naunawaan ito ng matinding tyrant na si Wolf at agad na yumuko ng nakangiti. Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid na Yang. Malapit nang mabalitaan ni Sima Yi ang balita tungkol kay Yuna. Malamang ay susugod siya rito bago dumilim. Sana nga. Kung walang lugar si Yuna sa puso ni Sima Yi, mawawalan sana ng saysay ang pinaghirapan niya ngayon. Kinuha ni Yaki ang kanyang tasa at humigop, kung talagang darating si Sima Yi, paano mo siya haharapin? Senior brother Yang, babae si Yuna. Kung gusto niyang gumawa ng ganito kalaking bagay, mag-isa lang siya. Sa tingin ko dapat may kasabwat siya sa sekta, di ba? Yumuko ang malupit na lobo sa tag-init at tumawa ng masama. Marahil. Ang mga taong dumating para iligtas si Yuna ay mga kasabwat niya. Nagpakita si Yaki ng mapangunawang tingin at tumawa ng malakas sa matinding tyrant na si Wolf. Kasabay nito, tulad ng sinabi ng malupit na tiranong si Wolf, ang balita ng pagkabihag ni Yuna ay umabot na sa tugatog ng kanyang pagkabigla. Ang matinding tyrant na si Wolf sa tag-init ang dating nakatatandang disipulo at namamahala sa mahabang balbas na si Pig sa loob ng maraming taon. Kahit na umalis siya, magkakaroon pa rin siya ng ilang mapagkakatiwalaang nasasakupan. Kaya naman, ang balitang ito ay mabilis na inayos ng isang tao na may balak na iparating kay Almira na parang hindi ito sinasadya. Matapos marinig ni Almira ang balita, agad siyang nataranta at nagmadaling umakyat sa North Peak para hanapin ang tirahan ni Terence.
Panganay na kapatid sa labanan. May nangyari kay Ate Wu. Talagang balisa si Almira. Patay na si Peter, at sila na lang ang dalabar-talabang natitira mula sa orihinal na 3 taong koponan. Kapag may nangyari kay Yuna, siguradong magwawala si Almira. Kung hindi dahil sa tiwala niya kay Terence, malamang ay susugod na si Almira sa inner sect para iligtas si Yuna. 7,437. Siyempre, kung mag-isa lang si Almira, baka hindi na nga siya makapasok sa inner sect. Anong nangyayari? Sister Zhu? Dahan-dahan lang. Kumunat ang noo ni Terence, pero kinailangan niya munang pakalmayan si Almira, kumalma ka. Ano ang sitwasyon? Nagmamadaling huminga ng malalim si Almira ng ilang beses, ngunit hindi maalis ang pamumula sa kanyang mga mata. May narinig akong nagsabing si Ate Wu ay pumasok ng walang ingat sa pinaghihigpitang lugar ng inner sect at may masamang balak, at nakasakit pa ng ilang disipulo ng inner sect. Ngayon, siya ay nabihag ng inner sect manager, ang ikatlong nakatatandang kapatid. Iyon ay, si Yaki, at pinaghihinalaan na si Ate Wu ay isang especially iyan na itinanim ng ibang tao sa inner sect. Sa puntong ito, nagngingit-ngit si Almira at sinabing, hindi ba natin alam kung anong klaseng tao si Ate Wu? Si Yaki siguro ang nasa likod nito. Tumaas ang kilay ni Terence. Ang nangyari ngayon lang ay kumalat na sa tuktok ng mahabang bigot mula sa inner sect. Hindi maniniwala si Terence kung hindi si Yaki ang may kagagawan nito. Ate Zo, kanino mo narinig ito? Ang taong iyon. Hindi ko siya kilala. Hindi ko matindaan ang pangalan niya. Natulala sandali si Almira at napakamot sa likod ng kanyang ulo. Romal, pinaghihinalaan mo ba na peke ang balitang ito? Maaaring hindi dumating ang hangin mula sa kung saan nang walang dahilan. Mas gugustuhin pa nating paniwalaan kaysa hindi. Pumunta tayo sa panloob na sekta at tingnan kung ano ang nangyayari. Akala ni Terence ay malamang na totoo ang balita, ngunit halata naman na sinusubukan silang akitin ng kabilang panig sa panloob na sekta. Sige, iwan mo na sa akin ito. Sister Zhu, hintayin mo ang balita ko sa bahay. Ngumiti si Terence, baka biro lang yan. Walang masama. Huwag kang mabaliw. Sabay na tayo. Totoo man o hindi ang balita, kailangan ko munang kumpirmahin ito bago ako maging panatag. Bahagyang kumunat ang noo ni Almira, bihira lang nitong ayaw makinig kay Terence. Sister Zhu, hindi ka pa rin ba sigurado na gagawin ko ito? Isa pa, ang mga ordinaryong disipulo ng outer sect ay hindi maaaring pumunta sa inner sect, at pipigilan ka kung pupunta ka. Ako ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala sa outer sect, kaya kahit papaano ay may masasabi ako. Hindi alam ni Terence kung anong uri ng patibong ang naghihintay sa kanya roon, kaya hindi niya maaaring isama si Almira. Umiling siya ng mariin, na ayos na ang bagay na ito. Wala nang dapat sayangin pang oras. Aalis na ako agad. Sister Zhu, hintayin mo akong bumalik dito. Sige. Kung gayon, Romal, kailangan mo nang umalis at bumalik agad. Hindi mo maaaring hayaang may mangyari kay Ate Wu. Magiging maayos din ang lahat. Sinasabi ng lahat na baka biro lang ito. Dahil doon, umalis si Terence patungong bundok kung saan naroon ang panloob na sekta. Walang ibang magawa si Almira kundi maghintay sa North Peak, umaasang babalik si Terence sa lalong madaling panahon. Maya-maya, nagmadali si Terence papunta sa inner sect, at bago pa siya makahingi ng permiso para makapasok, isang disipulo ng inner sect ang lumapit sa kanya. Si Sima Yiba ay mula sa panlabas na sekta. Mayabang na tiningnan ng lalaki si Terence, sinusuri ito. Matapos makakuha ng positibong sagot, buong mamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo, alam ng nakatatandang kapatid na yang napupunta ka, kaya pinapunta niya ako roon. Sumama ka sa akin. Nagulat si Terence, kailangan pa bang maging halata si Yaki? Kung may patibong, hindi ba't mas mabuting maging palihim? Sa katunayan, ayaw ni Yaki na maging masyadong prominent. Gusto niyang harapin si Terence ng pabigla-bigla, pero hindi niya ito harapin ng harapan. Sayang at ang malupit na lobo ni Xiaoji ang dahilan ayaw niyang manatiling tahimik si Yaki at plinano niyang labanan ito ng harapan kay Terence. Tahimik na sinundan ni Terence ang disipulo ng inner sect. Alang-alang kay Yuna, kailangan niyang tiisin ang lahat.
Silang dalawa, isa sa harap at isa sa likod, ay umiwas sa mga pangunahing kalsada at piniling maglakad sa ilang liblib na landas. Alam ni Terence na iniiwasan ni Yaki ang atensyon ng mga tao, tila ayaw niyang malaman ito ng maraming tao. Maya-maya, nakarating sila sa isang bangin. Hindi ito kalakihan, pero tahimik. Walang magandang tanawin o anumang maganda, kaya kadalasan ay wala ng tao. Pagdating ni Terence, nakita niya sina Yaki, Josh, at balang kasama ang ilang disipulo ng inner sect, hawak si Yuna. Si Mai, hindi ko inaasahan na darating ka ng ganito kabilis, mas mabilis pa sa inaasahan ko. Mukhang hindi naman mababa ang posisyon ng babaeng ito sa puso mo. Nakita ni Yaki si Terence na naglalakad palapit at humakbang paarap ng 2 hakbang habang nakangiti, o sa halip, kayong dalawa ay talagang isang grupo ng mga especially iyan na sadyang nakapasok sa Sword Spring Sect. Ngayong nabunyag na ang pagkakakilanlan ng inyong mga kasama, narito kayo para iligtas sila. O para patayin sila. Hehe. Ang galing talaga ng imahinasyon ni Kuya Yang. Kaya mo pang gumawa ng ganito kakomplikadong kwento. Hangang-hanga ako. Ngumiti ng peke si Terence at mahinang sinabi, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, sabihin mo na lang ang gusto mo. Nabihag mo si Yuna para akitin ako rito. Ngayong nandito na ako, ano na ang gagawin mo? Diretso lang. Dahil prangka ka naman, diretso na tayo sa punto. Hindi naman talaga malaking bagay yan. Huwag na muna nating pag-usapan si Yuna at ikaw na ang pagtuunan natin ng pansin. Napaangat ang mga labi ni Yaki at naging nakakatakot ang ngiti habang nakatitig kay Terence, si Mai, kahanga-hanga kasahanay ng mga multo sa bundok ng Yin. Paulit-ulit mo na akong pinahiya. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Ang isa ay ang mamatay kasama si Yuna, at ang isa ay ang manampa ng katapatan sa akin at maging aking alipin mula ngayon. Siyempre, bago yan, kailangan mong humingi ng tawad sa akin at humingi ng tawad. Basta't masaya ako, hindi naman malaking bagay na pakawalan mo ang babae mo. May pangatlong opsyon ba? Napakakaunti ng 2 pagpipilian, bakit hindi na lang tayo magdagdag ng 1 o 2 pa? Pang-aasar ni Terence. Pwede mo naman akong ikwento. Kung interesante, ayos lang. Napuno ng pangungutya ang mukha ni Yaki, ngunit nagkibit balikat lamang siya nang walang pakialam, kung tutuusin, may kinalaman ito sa iyong buhay at kamatayan. Gagawa ako ng exception at bibigyan kita ng karapatang pumili. Halimbawa, ang panglong opsyon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo at sumusumpa na hindi na ako magiging mayabang muli sa harap mo. Hanggat nakikita kita, magiging magalang ako at lilihis ang aking usapan. Ano sa palagay mo? Nagbibiro lang si Terence, syempre, hindi niya ito sineryoso. Ang ikatlong opsyon talaga ay patayin si Yaki. Hanggat siya ay napatay, walang mangyayari. Mukhang interesante. Maaari ko itong isaalang-alang. Hinaplos ni Yaki ang kanyang baba at nagkunwaring nag-isip sandali, bago tumango, dahil ganoon nga, dapat ka munang humingi ng tawad, at saka mo ulitin ang lahat ng sinabi mo. Sumulyap si Terence sa mga tauhan ni Yuna at Yaki, kinakalkula ang kanyang pagkakataong mailigtas si Yuna kung sakaling tambangan niya sila. Medyo napakaraming tao, kaya hindi niya sila kayang patayin lahat ng sabay-sabay. Sa kasong ito, hindi magagarantiyahan ang kaligtasan ni Yuna. Magiging problema kung manginig ang kamay ng gwardya habang nagaganap ang sorpresang pag-atake at aksidenteng masasaktan si Yuna. 7,438. Sige. Ako, si Mai, ay time na humihingi ng paumanhin kay Kuya Yang para sa lahat ng nangyari noon. Ipinapangako ko na mula ngayon, igagalang ko si Kuya Yang. Kung makikita mo ako mula sa malayo, dapat mo akong iwasan ng may paggalang. Para mailigtas si Yuna, wala talagang pakialam si Terence sa mga bagay na ito. Hindi pa huli ang lahat para harapin ang mga ito kapag ligtas na si Yuna. Ha, hindi naman masama, hindi naman masama. Ang sarap sa pakiramdam na pakinggan yan. Natawa si Yaki sa nakakahiyang si Terence sa harap niya para mapunan ang kanyang kayabangan, pero gusto pa rin niyang patayin si Terence pagkatapos noon. Dahil nasaktan na niya sila, mas mabuting samantalahin na niya ang pagkakataong maalis sila sa lalong madaling panahon para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Yaki na makipagkita kay Terence dito kasama ang malupit na si Wolf.
Ayon sa orihinal niyang plano, matutuwa siya kung makakausap niya si Terence nang hindi nakikita. Sige, dahil handa kang aminin ang pagkatalo, hindi ako maaaring maging masyadong kuripot bilang nakatatandang kapatid mo. Kailangan kitang pagbigyan. Pagkatapos tumawa si Yaki, nagkunwari siyang mapagbigay at ikinumpas ang kanyang kamay, ilayo mo ang babaeng ito. Tandaan mo ang sinabi mo, iwasan mo ako kapag nakita mo ako sa hinaharap. Maraming salamat sa kabutihang loob ni Kuya Yang. Nagpakita ng pasasalamat si Terence, ngunit sa loob-loob niya ay malamig siyang tumatawa. Napakadali lang ba? Kung gayon, bakit siya naghirap ng husto para akitin siya? Kung iginiit ni Yaki na si Terence ay maging tagasunod o alipin niya, o pumirma man lang ng kontrata para ibenta ang sarili at utusan si Terence na lumuhad at magmakaawa, maaaring naniwala si Terence na gusto lang talaga nitong gawin iyon. Pero ngayon, ilang salita na lang at hahayaan na niyang isama ni Terence si Yuna. Malamang may balak siyang pumatay. Alam ni Terence na gusto ni Yaki na kunin niya si Yuna para mag-isip na kinikidnap siya nito, at pagkatapos ay gamitin ang pagkakataon para patayin ito. Dahil sa kanilang bilang at lakas, kailangang protektahan ni Terence si Yuna habang hinaharap ang palihim na pag-atake. Tiyak na mawawala ang kanyang focus, at isa itong magandang pagkakataon. Sa kasamaang palad, nakapagdesisyon na si Terence na patayin siya. Kaya, kung ilalagay ang sarili sa sitwasyon ni Yaki, alam na alam ni Terence ang iniisip niya. Huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid na Yang. Ako, si Sima Yi, ay tiyak na igagalang ka sa hinaharap. Tiyak na iiwasan kita kapag nakita kita. Sabi ni Terence habang dahan-daang naglalakad patungo kay Yuna. Tumingin siya sa malayo at biglang nagsalita, lahat ng ito ay dahil sa kabutihang loob ng nakatatandang kapatid na si Yang, kung hindi ay maaantala sana ang aking pakikipagkita kay Zhang, ang pinuno ng Vice Sekta. Makikipagkita ka ba sa pinuno ng sekta ng Vice? Nanginig ang isip ni Yaki at nanigas ang kanyang katawan. Isa itong tunay na nakakagulat na balita. Hinanap ka ba ng pinuno ng Vice Sekta na si Zhang? Habang nagsasalita, palihim na gumawa ng senyales si Yaki sa kanyang mga tauhan na pigilan ang kanilang mga pag-atake. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, hindi na sila maaaring kumilos ng padalos-dalos. Oo, ang pinuno ng Vice Sekta na si Zhang ay isang tapat na elder na gustong gumabay sa nakababatang henerasyon, kaya hiniling niya sa akin na gabayan siya. Mahirap talagang tanggihan ang ganitong kabaitan. Hindi na kinailangan ni Terence ng draft para sa kalokohan niya. Sinabi niya ito para guluhin ang isipan ni Yaki at ng iba pa, para magamit niya ang pagkakataong iligtas si Yuna, at para masubukan din ang kanyang bagong galaw. Teknik ng sumpa ng multo yin. Natapos na niya ang pagbuo ng mga talisman ng sumpa, at ngayon ay nagamit na niya ang mga ito. Isa itong uri ng anting-anting na hindi makikita ng mata, kaya walang nakapansin na nakagawa na ng hakbang si Terence. Kumapit ang espiritu ni Terence sa anting-anting, at pagkatapos lamang nitong tuluyang sumanib sa noo ni Yaki ay saka lamang lumitaw ang isang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang taong tinatawag na Yaki sa Sword Spring Sect. Kung gayon, ang tinatawag na paggalang kay Yaki, at ang pangangailangang lumihis ng landas nang makita nila si Yaki, natural lang, ay mawawala ng saysay. Sa katunayan, hindi inakala ni Terence na ganito kadaling tapusin ang sumpa. Tutal, si Yaki ay isang bagong panganak na Soul Master, at mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang lakas at ng kay Terence. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang sumpa ng multo na yin ay maaari lamang gamitin sa mga practitioner na nasa antas ni Terence o mas mahina, wala itong silbi laban kay Yaki. Pero pagkatapos ng ilang pag-iisip, naintindihan ni Terence. Ang teknik ng sumpa ni Ghostin ay isa lamang kasanayan sa Spirit Sense, at ang Spirit Sense ni Terence ay nasa peak Earth Split Rail Nos Obra pa ito para supulan si Yaki, na nasa orihinal na infant stage pa lamang. Mga nakatatandang kapatid, abala kayo. Ihahatid ko muna si Yuna at aalis na ako. Pagkatapos niyang tapusin ang sumpa, hinailan ni Terence si Yuna pabalik, kung may kailangan ka ng tulong, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Kahit gaano pa karami, tutulungan kitang magsindi ng mas maraming kandila at perang papel para mas mamuhay ka ng mas masagana dyan sa baba. Malamig na tumawa si Terence sa sarili habang nakatingin sa matinding tyrant na si Wolf, medyo naawa siya.
Nakatulong ang mga sumpa, ngunit ang espiritu ni Terence ay hindi pa lubos na nakakabawi, at wala pa siyang sapat na espiritual na pandama. Ang isang maliit na fry na tulad niya ay hindi karapat-dapat mamatay sa ganoong kataas na antas ng kasanayan. Pero kung si Yaki lang ang namatay, hindi sana ito masyadong nakakuha ng atensyon. Kung ang matinding tyrant na si Wolf ay namatay kasama niya sa parehong paraan, tiyak na paghihinalaan siya ng mga tao. Sa kabuuan, hindi naman masamang bagay para kay Terence na pakawalan muna ang malupit na si Wolf. Senior Brother Yang, hahayaan na lang ba natin silang umalis ng ganito? Pinanood ng matinding tyrant na si Wolf ang pag-alis ni na Terence at Yuna, ayaw sumuko. Paano nabigo ang ganoong detalyadong plano sa huli? Ano pa ba ang magagawa ko? Hindi mo ba narinig na sinabi niyang gusto niyang makita ang pinuno ng sekta ni Vice? Kung talagang makukuha niya ang proteksyon ng pinuno ng sekta ni Vice, hindi tayo maaaring kumilos ng padalos-dalos sa hinaharap. Ayaw sumuko ni Yaki, ngunit ang kasinungalingan ni Terence ang nakakumbinsi sa kanya, kalimutan mo na yan, obserbahan muna natin ang sitwasyon. Kung hindi lang dahil sa gusto siyang protektahan ng deputy sect leader na si Zhang, natural lang na mas marami tayong pagkakataon sa hinaharap. Ang hindi niya alam ay maaaring may pagkakataon pa ang matinding tyrant na si Wolf sa hinaharap, ngunit wala na siya nito. Inilayo ni Terence si Yuna mula sa bangin at agad na inalis ang restriction sa kanya. Wala nang oras ang dalawa para makahabol dahil sa takot na baka habulin ulit sila ni Yaki at ng iba pa. Nauna silang bumalik sa bundok ng mahabang bigot. Siyempre, hindi natatakot si Terence sa grupo ni Yaki kung gusto talaga nilang lumaban. Tutal, wala na siyang dapat ipag-alala ngayong nakabawi na si Yuna, at mayroon na siyang isa pang kapangyarihang panlaban na tutulong sa kanya. Sino ang kinatatakutan niya? Ang punto ay alam ni Terence na tapos na si Yaki, at pinakamabuting iwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanya hanggat maaari. Para maiwasan ang pagdududa. Magbubukang liwayway na nang bumalik ang dalawa sa North Peak, at pinabalik ni Terence si Yuna sa inner sect pagkatapos ng maikling pahinga. Hindi niya binanggit ang bagay na iyon kay Peter dahil hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw sa ilang salita, kaya hindi mag-aalala si Yuna. Matapos paalisin si Yuna, pumunta si Terence kay Almira para ipaalam na ligtas na siya bago bumalik sa kuweba para magpahinga. Kinabukasan, tanghali, sa bundok kung saan matatagpuan ang panloob na sekta, isang nakakagulat na balita ang gamulat sa lahat. Siya ang ikatlong senior ng inner sect, si Yaki. Patay na siya. Kung tungkol sa kung paano siya namatay, walang sino man ang makakasiguro sa ngayon. 7,439. Ito ay dahil walang mga bagong sugat sa katawan ni Yaki, at wala silang mahanap na ibang sanhi ng kamatayan. Bukod pa rito, namatay si Yaki sa isang lihim na silid ng paglilinang, kaya halos imposible para sa sino man na palihim na pumasok at patayin siya. Bukod pa rito, ang mukha ni Yaki ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng sakit. Sa halip, mayroon siyang bahagyang ngiti sa kanyang mukha na parang siya ay naghihingalo sa katandaan. Sa kasamaang palad, walang maniniwala na si Yaki ay namatay ng mag-isa, kaya lahat ng nasa tuktok ng bundok ng inner sect ay nasa estado ng takot. Malapit ng gumabi nang matanggap ni Terence ang balita, at sandali lang siyang nalungkot nang marinig niyang patay na si Yaki, ngunit sa totoo lang ay masaya siya sa loob-loob niya. Una sa lahat, pinatunayan nito na ang pamamaraan ng sumpa ng multo na yun ay tunay ng makapangyarihan. Tahimik nitong napatay ang isang mapanggulo na tao. Pangalawa, pagkatapos maalis si Yaki, mas ligtas si Yuna sa inner sect. Sa ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala na may hahanap ng gulo sa kanya. Nakatatandang senior, ang matinding tyrant na si Wolf sa tag-init ay talagang nakakadiri. Kanina pa siya nagtatalon-talon sa loob ng inner sect, iginigiit na ikaw ang pumatay kay Yaki, kalokohan to. Si Yiming ang nagsalita. Malapit ng gumabi, kaya tinipon ni Terence ang lahat ng kanyang mga kaibigan para sa hapunan. Hindi ba dapat tayong mag-isip ng ilang paraan ng kontra-atake? Kung hindi, maiinis tayo ng husto sa mga kilos ng matinding tyrant na si Wolf. Huwag mo siyang alalahanin, isa lang siyang payaso. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, ikaw na mismo ang nagsabi niyan, sinusubukan niya akong lokohin, pero anong ebidensya ang maibibigay niya? Kung magpapatuloy siya, minamaliit lang siya ng iba.
Pinag-isipan ito ni Yiming at tila may katuturan ito. Ang isang batang laging nagsisinungaling sa lobo ay kakainin ng lobo. Kaya kung walang anumang ebidensya ang mapang-api na si Wolf para akusahan si Terence, hindi siya magiging maayos ang kahihinatnan. Sa oras na ito, sina Josh at ang malupit na si Wolf ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang dahilan kung bakit niya tinarget si Terence ay dahil kakakilala lang niya kay Yaki, at si Terence ang pinakamalaking sospek matapos alisin ang iba pang mga posibilidad. Pangalawa, patay na si Yaki, kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Ang tanging natitirang tao na maituturing niyang numero unong kaitiwala ay ang matinding tyrant na si Wolf. Kaya naman gustong gumawa ng isang malaking bagay ang matinding tyrant na si Wolf sa tag-init. Hanggat kaya niyang suportahan si Terence at supulan ang ibang mga taong naghahangad ng kanyang posisyon, maaaring si Xiaoji na ang bagong ikatlong Sheksyong. Dahil dito, gustong Sir ni Extreme Summer ang pangalan ni Terence at kasuhan siya ng pagpatay. Sa kasamaang palad, hindi kailanman iisipin ng matinding tyrant na si Wolf na ang kalokohang kanyang ibinubulales ay ang katotohanan pala. Kahit ang matinding tyrant na si Wolf sa tag-init ay hindi maniniwala, lalo na ang iba. Mga kapwa ko kapatid, paano namatay si Senior Brother Yang? Hindi ninyo alam. Para sabihin ko sa inyo, kagagawan ito ng kaitiwala ng panlabas na sekta, ang panganay na Senior Brother na si Sima Yi. Mahilig ang taong ito na maging palihim at pumatay ng iba sa dilim, kaya dapat nating ipaghiganti si Senior Brother Yang. Madamdaming nagsalita ang matinding tyrant na si Wolf at ikinumpas ang mga braso nito para palakasin ang epekto. Kagabi, namatay lang ang nakatatandang kapatid na siyang matapos niyang makilala si Sima Yi. Kaya, malamang na gumamit si Sima Yi ng ilang palihim na pamamaraan para harapin nakatatandang kapatid na siyang. Huwag ninyong kalimutan na si Sima Yi ay isang tagapag-alaga ng lason. Hindi talaga ito matiis. Ang mga taong tinipon ng matinding tyrant na si Wolf sa tag-init ay orihinal na kakampi ni Yaki, ngunit wala ni isa sa kanila ang interesado na panoorin ang kanyang madamdaming pagsasalita. Wala nang magagawa. Si Yaki, ang pinuno, ay patay na, pati na rin ang iba pa niyang mga kaitiwala. Sa oras na ito, lahat ay nasa takot, sino ang mag-aalangan sa sinasabi ng malupit na lobo ni Josh. Sa panloob na sekta, mayroon ding mga paksayon. Ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki at ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay may kani-kanilang mga koponan. Ang mga nasasakupan ng ikatlong nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi magkakaroon ng magandang oras kung walang pinuno. Kahit gusto niyang lumipat ng panig, maaaring hindi siya pahalagahan. Paano kung gusto niyang maghayganti para kay Yaki? Bukod pa rito, ang kabilang panig ay isang taong kayang pumatay kay Yaki. Ano ang saysay ng pagpapadala ng kanilang mga sarili sa kanyang pintuan? Sinusubukan mo ba ang kamatayan? Lahat. Laksan ninyo ang loob. Sa tingin ninyo ay makakaiwas kayo rito. Pagkatapos ni Sima Yi na patayin ang nakatatandang kapatid na si Yang, tiyak na darating siya para lipulin tayo. Hindi niya hahayaang mawala ang sinuman sa atin na may taglay ng nakatatandang kapatid na si Yang. Nang makitang medyo malungkot ang kapaligiran at walang pumanig sa kanya, malamig siyang tumawa at sinabing, huwag na nating pag-usapan kung paano tayo aatakihin ni Sima Yi. Natatakot akong hindi palalampasan ng dalawa pang nakatatandang kapatid na namamahala ang pagkakataong lumunin tayo, hindi ba? Marahil sa tingin mo ay walang masama sa pagiging sakop. Ang pagsunod sa panganay na nakatatandang kapatid at pangalawang nakatatandang kapatid ay isa ring paraan. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, wala kang kwenta. Pagkatapos mong masakop, tiyak na nasa pinakamababa ka ng hierarkiya. Handa ka bang magpaalipin sa mga nakababatang kapatid ng kanilang mga nakababatang kapatid? May sasabihin ako rito. Kahit na may mga taong gustong umasa sa dalawa pang nakatatandang kapatid, dapat nilang ipakita ang kanilang halaga para makuha ang kanilang atensyon. Halimbawa, maghihiganti ako para sa nakatatandang kapatid na si Yang. Basta't gagawin mo iyan, kahit papaano ay maipapakita mo sa mga tao ang iyong katapatan, at kasabay nito, maipapakita mo ang iyong kakayahang gumawa ng mga bagay-bagay. Sa oras na iyon, kung gusto mong humingi ng tulong sa dalawang nakatatandang kapatid, makukuha mo rin ang kanilang pagpapahalaga, tama ba?
Nako, kapag matagumpay na nating naipaghiganti si Senior Yang, bakit pa tayo aasa sa iba na maging mga tauhan natin? Gamit ang ating pagkakaisa at lakas, maaari nating ganap na mamanahin ang posisyon ni Senior Yang at patuloy na umiral ng nakapag-iisa, at maging ang bagong steward ng ikatlong pangkat ng Senior. Ano ang iniisip ng lahat? Ang matinding tyrant na si Wolf sa Tag-Init ay tunay ngang pinakamatandang kapatid ng panlabas na sekta. Ang kanyang tono at paraan ng pagsasalita ay lubhang mapangakit, at siya ay may matibay na paninindigan sa lahat ng aspeto. Talagang nakakaantig siya. Ang mga lalaking iniwan ni Yaki ay naantig sa kanyang mga salita. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay napuno ng bagong liwanag. Tama si Kuya Josh. Sinaktan ni Simayi si Kuya Yang, kaya kung hindi tayo magre-react, hindi talaga tama yon. Sa kasong ito, kahit gusto mong sumama sa dalawa pang nakatatandang kapatid, minamaliit ka pa rin. Sa wakas, may sumang-ayon sa matinding tyrant na si Wolf, mga kapatid. Huwag na nating pag-usapan ang gagawin natin sa hinaharap, kahit man lang sa ngayon, kailangan nating paalisin si Simayi. Maging ito man ay para ipaghiganti ang nakatatandang kapatid na si Yang o para sa sarili nating kinabukasan. Magaling. Kailangan nating gawin ito. Nakatatanda kong kapatid na Josh. Ano ang dapat niyang gawin? Mayroon ka bang tiyak na plano? Isama mo ako. Sabi niya. At ako. Habang parami ng parami ang mga taong tumayo upang tumugon, ang dating walang tigil na kapaligiran ay tuluyang naglaho, at karamihan sa mga tao ay nasa sabik. Lihim na natuwa ang matinding tyrant na si Wolf sa Tag-Init. Hanggat kaya niyang pamunuan ang bagay na ito, maitatag niya ang kanyang prestihiyo sa mga nasasakupan ni Yaki. 7,440 po. Magtagumpay man sila o hindi, kahit papaano ay hindi malay na iisipin ng mga taong ito na ang matinding tyrant na si Wolf ang kanilang bagong pinuno. At sa team na ito, ang pagiging bagong inner sect steward at ikatlong senior brother ay magiging isang bagay na natural lang. Mga kapatid ko, tumigil kayo. Pinagdikit ng matinding tyrant na si Wolf ang kanyang mga kamay, at ang silid na kanina lang ay naging maingay ay agad na tumahimik. Labis siyang nasiyahan sa reaksyong ito. Dahil sumang-ayon na ang lahat na maghiganti kay Simayi, kailangan nating gumawa ng magandang plano sa susunod. Una sa lahat, kailangan nating makasiguro sa isang bagay. Hindi matalinong harapin si Simayi ng hayagan. Dahil medyo kakaiba ang batang ito, mayroon siyang ilang kasanayan. Kung hindi niya matamaan ang target, madaling gawing malaking issue ito, at hindi rin magiging madaling wakasan ito. Isa pa, may koneksyon sina Simayi at Elder Chin. Kung hayagan nating haharapin si Simayi, malamang na isasama natin si Elder Chin dito. Hindi ito magandang bagay. Tumanggo ang lahat. Pambihira ang katayuan ni Elder Chin. Bagamat lubhang nabawasan ang kanyang lakas at kakayahan dahil sa kanyang mga pinsala, mataas pa rin ang kanyang katayuan sa sekta. Hindi siya kayang sakta ng mga inner disciples. Kaya nga kailangan nating maghanap ng makakaparusa kay Simayi para harapin siya. Halimbawa, ang pinuno ng sekta ng Vice. Nasaktan ni Simayi ang pinuno ng sekta ng Vice. Malamang ay naghahanap siya ng dahilan para harapin si Simayi. Kung tutulong tayo, maaaring magkaroon tayo ng hindi inaasahang benepisyo sa hinaharap. Senior Brother Josh, sa tingin mo ba dapat nating hanapin ang Vice Sect Leader? Hindi naman siguro yun posible, di ba? May hindi maiwasang magtanong, alam mo, si Zhang, ang pangalawang pinuno ng sekta, ay abala araw-araw. Hindi natin siya pwedeng makilala kahit kailan natin gusto. Hindi pa kasama rito ang paghikayat sa kanya na tumulong. Kahit anong isipin ko, mukhang hindi naman talaga maaasahan. Kaya nga kailangan nating magtulungan. Narinig mo na ba ang tungkol sa pagkakaisa ng kalooban? Bahagyang ngumiti ang malupit na tyrant na si Wolf at buong kumpiyansang sinabi, kung ako lang ang makakahikayat sa deputy sect leader, kakailanganin ko pa bang pag-usapan ito sa lahat? Nakatatanda kong kapatid na Josh, sabihin mo lang. Ano ang dapat nating gawin? Oo. Sabihin mo lang sa amin para hindi kami mag-alala. Labis na nasiyahan ang matinding tyrant na si Wolf sa kasalukuyang sitwasyon. Iniunat nito ang kamay at sinenyasan ang mga tao na kumalma bago sinabing, simple lang.
Ililista namin ang lahat ng ebidensya upang patunayan ang iba't ibang krimen ni Sima Yi, at pagkatapos ay sama-samang magsumite ng petisyon. Sa ganoong paraan, magkakaroon kami ng sapat na impluwensya. Hindi man lang titingin ang deputy sect leader sa isang inner sect disciple, lalo na't hindi siya kakausapin ng harapan. Kahit ang isang petisyon ay basta na lang itatapon. Gayunpaman, iba kung ito ay sama-samang isinulat ng maraming inner sect disciples. Bukod doon, maghahanap ako ng isang elder sa sekta na maayos ang pakikitungo ko para makatulong sa pagpapakilala sa akin sa pinuno ng sekta na vice. Pagdating ng panahon, ilalabas namin ang aming pinagsamang liham at pag-uusapan ang mga kalamangan at kahinaan. Tiyak na papayag ang pinuno ng sekta na vice na makipag-ayos kay Sima Yi. Ang malupit na tiranong si Wolf sa Tag-Init ay lubos na nasiyahan sa kanyang plano. Sa kanyang palagay, halos tiyak na magtatagumpay ito. Dahil hindi nasiyahan si Zhang, ang pinuno ng bise-sekta, kay Sima Yi noong una, kaya't nagtanong na siya ng malinaw. Kahapon, hindi man lang nakipagkita si Sima Yi sa sinumang pinuno ng bise-sekta na si Zhang, kaya napatunayan itong wala talagang kaugnayan ang dalawa. Ngayong may nakahanda ng dahilan na ibinigay sa kanyang pintuan para sa pinuno ng sekta ng bise para harapin si Sima Yi, paano siya tatanggi? Dahil dyan, natural na magiging abo si Sima Yi sa ilalim ng panunupil ng pinuno ng sekta ng vice. Kung tungkol naman sa kanya, magiging isa siyang natatanging disipulo sa paningin ng pinuno ng sekta ng vice. Paano siya magkakaroon ng gabay sa hinaharap? Kahit wala ang suporta ng pinuno ng sekta ng vice, ang mga taong iniwan ni Yaki ay magiging kapangyarihan niya, ang malupit na si Wolf. Sa huli, ang posisyon ng Katie wala ng inner sect, ang ikatlong nakatatandang kapatid, ay tiyak na nasa kanyang mga kamay. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng matinding tyrant na si Wolf na mapangiti ng may pagmamalaki. Gusto pa nitong pasalamatan si Sima Yi ng maayos. Kung wala ang batang ito, paano siya magkakaroon ng pagkakataong makumplito ang ganito kalaking hakbang? Nang marinig ito ng iba, inakala nilang lahat na hindi naman masama ang plano ng matinding tyrant na si Wolf. Hindi mahalaga kung paano haharapin ng pinuno ng sekta ng vice si Sima Yi, basta't matalo si Sima Yi at mawala ang kanyang posisyon sa sekta, maituturing itong paghihiganti para kay Yaki. Walang sino man ang magiging ganoon ka-inosente para patayin si Terence gamit ang sarili nilang mga kamay para magtagumpay ang kanilang paghihiganti. Patay na lahat si Yaki at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, at ang mga natitirang tao ay iniisip lamang ang kanilang mga sarili. At kaya, naitakda na ang buong plano. Kinabukasan, dinala ng malupit na si Wolf ang sulat upang iulat si Terence sa isang elder na pamilyar sa kanya, at nagbayad ng malaking halaga para maipakilala niya si Terence sa pinuno ng sekta ng vice. May itsura ang matandang nakatanggap ng mga benepisyo at mabilis na gumawa ng mga kaayusan, na nagpapahintulot sa malupit na si Xiaoji na si Wolf na makipagkita sa kinatawan na pinuno ng sekta. Binabati ng disipulo ng panloob na sekta na si Xiaoji balang ang pinuno ng sekta ng bise. Nang makita ng matinding tyrant na si Wolf ang pinuno ng sekta na vice, agad siyang nagbigay galang at hindi nang ahas na hamakin ito, mapangahas na hiniling ng disipulong ito na makita ka. Patawarin mo ako, pangalawang pinuno ng sekta. Huwag kang masyadong formal. Nabalitaan kong may importante kang ire-report sa akin. Umupo ka at mag-usap ng dahan-dahan. Ngumiti ang pinuno ng sekta na vice at tila nasa magandang kalooban. Magalang siya sa matinding tyrant na si Wolf sa Tag-Init. Natuwa ang matinding tyrant na si Wolf at mabilis na yumuko, salamat sa pag-upo, pinuno ng sekta. Pagkatapos niyang magsalita, maingat siyang umupo ng patagilid, ngunit kalahati lang ng puwitan niya ang nakasandal sa upuan. Hindi siya nang ahas na umupo ng masyadong matatag at handa nang tumayo anumang oras. Sa pag-uulat sa pinuno ng sekta, ang disipulong ito ay dumating sa pagkakataong ito na may kasamang liham ng reklamo mula sa maraming disipulo ng panloob na sekta. Pinuno ng sekta, humingi po kayo ng hustisya para sa amin. Ang matinding tyrant na si Wolf, na isang Tag-Init, ay kumuha ng isang piraso ng papel at binuksan ito. Hinarap niya ang pinuno ng vice-sect gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, isinasampa namin ang kaso sa manager ng outer sect, ang senior brother na si Sima Yi.
Dahil sa personal na sama ng loob, gumamit siya ng mga palihim na pamamaraan upang patayin ang manager ng Inner Sect, ang third senior brother na si Yaki. Medyo naging interesante ang ekspresyon ng deputy sect leader. Hindi niya maipaliwanag ang ibig sabihin nito, ngunit tiningnan niya ang matinding tyrant na si Wolf nang may makahulugang tingin. Leader ng sekta. Itong si Sima Yi, bagamat bagong disipulo pa lamang, ay hindi nag-aksaya ng panahon ang sekta sa pag-aalaga sa kanya, na nagbigay sa kanya ng mahalagang posisyon bilang katiwala ng panlabas na sekta, ang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, ayaw niyang gumanti sa sekta, at sa halip ay palihim niyang pinatay ang katiwala ng panloob na sekta, ang nakatatandang kapatid. Ang dahilan kung bakit pinatay ni Sima Yi ang nakatatandang kapatid na siyang ay dahil nalaman niyang ang disipulo ng Inner Sect, si Yuna, ay pumasok ng walang pahintulot sa pinaghihigpitang lugar ng Inner Sect. Bukod pa rito, matapos matuklasan si Yuna, nasugatan pa niya ang marami sa mga disipulo na nagbabantay sa lugar, at pinaghihinala ang isang especially iyan na itinanim ng ibang sekta. Para sa isang especially iyang tulad nito, nakipagtalo si Sima Yi sa nakatatandang kapatid na siyang at palihim itong pinatay ng gabing iyon. Ang pinakamahalagang punto ay maaaring hindi alam ng pinuno ng sekta na si Sima Yi ay isang tagapagtatanim ng lason. Kaya naman tahimik niyang pinagplanuhan si Senior Brother Yang. Kung hindi, sino ang gugustuhing makipag-ugnayan kay Senior Brother Yang? Kahit pa ang elder ng sekta ang gumawa ng hakbang, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Imposibleng mamatay siya ng tahimik. May katuturan nga ang mga sinabi ni Terence, at sino mang makakarinig nito ay iisipin na si Terence ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Yaki. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.